Mag-pray na po tayo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Dumating na naman po ang isang gabi para kami ay makinig na yung salita at mag-aral sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa itong pagkakataon na meron kami, na kami ay nakakapakinig na yung salita na libre. Gabayan mo po kami, patnubayan. Tulungan mo pagpahalagahan ng bawat isa ang iyong mga salita. Pakaibigin nila, pakanasain nila kung gaano nila ninanais, ninanasa ang masasarap na pagkain. Gayon din nila nasain ng mabuti ang pakikinig na yung salita, ang pagbabasa na yung salita, kung paano nila ninanais na magkaroon ng kayamanan. Gayon nila din nasain sapagkat naniniwala kami na isang kayamanan o kayamanan ang iyong mga salita. Ito ang pagkain ng aming mga kaluluwa. At sa oras na ito, patuloy na humipo ka ng mga tao na patuloy na magdanais, magdi-desire, magkakaroon ng appetite for your words, O God. Lord, i-bless mo ang lahat ng makikinig, ang lahat ng mga makakasama namin sa pag-aaral na ito. Lalo mo silang pagpalain, lalo mo silang baguhin, lalo mo sila, Panginoon, magkaroon ng desire na sumunod sa iyo at maglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Gabayan kami na yung banal na Espiritu. Turuan mo kami ng sagana. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Walhati sa iyo, O Diyos. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen po. Okay po, tayo po lahat ay magsisimula na. Ang ating topic sa gabing ito is about the church o ang iglesia ng ating Panginoon. The Church of Christ, no? The church. Matthew 16 to 18. Mateo 16, talatang 16 hanggang 18, no? Sabi sa verse 16, sumagot si Simon Pedro dahil tinanong sila ni Jesus kung kung sino siya, no? Tinanong ni Jesus ang mga alagad kung anong pagkakilala niya sa akin. At sumagot si Pedro, kaunang-unahang sumagot si Pedro sa tanong ng ating Panginoon. Ito sinabi niya sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay, no? Thou art Christ, the Son of the living God. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. No? Okay, lumampas na yata tayo. Hanggang verse 18 lang. No? So, sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon, the son of Jonah. No? Dahil yung bagay na yan ay nireveal sa'yo ng hindi sino mang tao nag-reveal sa'yo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Dahil maraming tao nagtataka kung sino talaga si Jesus. No? Si Jesus ay nagpapagaling ng mga sakit, nagbabango ng mga patay, no? Nakikita nila yung mga himala. Kaya tinanong niya ang mga alagad, para sa inyo, sino ako? At sumagot si Pedro, siyang kauna-unang sumagot, ikaw ay Kristo. Thou art Christ, no? The Messiah. Yun ang ibig sabihin. Thou art Christ, the Messiah, the Son of the living God. So, sabi ng, excuse me, ng Panginoong Jesus sa kanya, hindi yan inayag sa inyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, pinili ng Diyos si Pedro para ipahayag ang katotohanan ito na iyang kasama niyong yan na ang pangalan ni Jesus, siya ang Kristo, siya ang Messiah, no?
Hindi ito nalaman ni Pedro kahit kanino, kundi yun ay pinaalam sa kanya ng Ama na nasa langit. So, ito'y patotoo na ang Diyos ay kayang makapangusap sa puso at sa buhay ng isang tunay na sumasampalataya sa Kanya. At isa si Pedro sa tinawag ng Panginoong Hesus na mapalad. Dahil mapalad ang mga taong kinakausap o binibigyan ng revelation ng Diyos, no? So, sinabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, I tell you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. No? So, dito nakita natin yung sinabi diyan, yung salitang church. Sabi, at sa pamagitan ng batong ito, itinatag ko ang iglesia. No? So, una, si Jesus ang nagtatag ng iglesia. No? Siya ang nagtatag ng church. At tinatalaga niya ito, sabi dito, at tinatalaga niya ito, sabi dito, at sa ibabaw ng batong ito. Ano ibig sabihin dito na ni Jesus na at sa ibabaw ng batong ito? Yung rock na ito ay tinatawag na confession of Peter. Sa ibabaw ng batong ito dahil sa iyong confession. Ano yung confession niya? Thou art Christ, the Son of the living God. So yun ang confession ni Peter. At ang sabi niya, because of Peter's confession, Jesus is Christ, Jesus is the Messiah, no? So, ibig sabihin, dito niya tinatag sa confession ni Peter ang church, ang iglesia, no? So, ano man ang nationality natin, as long you believe in Jesus, ano man nationality mo, Pilipino ka man, Amerikano, o taga-ibang bansa, Chinese, o Singaporean, o European, no? Ano man ang nationality mo, pero ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, naniniwala ka na He is Christ, na siya ang Messiah, na siya ang tagapagligtas, no? At sumusunod kay Jesus, no? So, you belong to a church, no? Ikaw ay kabilang sa isang iglesia. Everyone who confess Jesus is the Messiah, Jesus Christ is God, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Savior, Jesus Christ is Messiah, belongs to the universal church. So, kabilang ka sa tinatawag na universal church, no? Okay, no? But universal church. Actually, ang ibig sabihin po ng universal, yung pangkalahatang iglesia ng Panginoon, no? Hindi po iglesia ng anumang reliyon. Sa katunayan, ang iglesyang ito ay binubuo ng mga tao na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, no? Na nanampalataya kay Jesus at kino-confess, naniniwala siya at kino-confess niya na si Jesus ang Messiah, na si Jesus ang Christ, no? So, kung tayo ay naniniwala na si Jesucristo ang Messiah, siya ang Christ, we belong to the universal church, no? So, si Jesus as si Paul used the word church in reference to the people of God. So, ito po ang ibig sabihin nun na si Apostol Pablo at higit sa lahat ang ating Panginoon Jesucristo, madalas nabanggitin niya ang salitang iglesia o church, no? Ito'y pumapatungkol sa tao ng Diyos o mga tao ng Diyos. Church never referred to a religious building. Hindi po ito isang religious building o isang tawag ito, building, bahay, sambahan, o building. Pag sinabi building, konkreto, o yari sa concrete, yari sa buho, yari sa semento, no? So, ibig sabihin yung hindi po yun ni-refer sa Bible
na church ay religious building. Hindi po building ang church. Okay, so, ang church na tinutukoy ng Biblia sa New Testament, ito po ay hindi building. Basically, it means an assembly. Ito po ang ibig sabihin niya. It is an assembly or gathering. Gathering or assembly. In New Testament, the church mean ay walang kinalaman sa building. Sapagat nung unang panahon pa man sa New Testament, wala silang building, no? Wala sila roon na building o templo na kagaya natin ngayon na naglalakihan ng mga building ngayon na sinasabing yun ang church nila, no? Pero noong unang panahon, sa panahon ng mga alagad na early church o yung mga unang mananampalataya, pag sinabi nilang church, ito ay grupo o assembly o ito ay gathering ng mga taong sumasampalataya kay Kristo na si Yesu Kristo ang Messiah, na si Jesus ang Kristo at siya ang Messiah, no? Tagapagligtas, no? So, nung unang panahon, usong-uso noon yung mga home churches, yung mga iglesia sa bahay ni ganito, iglesia sa Corinto, pero ang gathering place nila, doon sila nagtitipon-tipon sa bahay ng isang mga mananampalataya, no? So, ibig sabihin, may building man o wala, no? Sa panahon natin ngayon, puros building, may building man o wala, pero kayo'y nagkakatipon-tipon para sa gawaing pagsamba sa Kristo o sa Messiah. Ang tawag dito ay church, no? So, ano-ano po ba yung benefits of being part of a local church, no? Excuse me. Pag sinabing local church, ito ay community of believers, no? Kung saan sa lugar nito, doon sila dumadalo, no? So, pag pinagsama-sama mo lahat ng mga local churches, yan nagbubuo ng tinatawag na universal church, no? So, yung local churches na ito ay nandun lang sa isang lugar mo, taga Matantubig, no? Yung mga taga Matantubig, doon dumadalo, o yung mga kalapit mga barangay, doon dumadalo sa Jesus the True Light. Ang Jesus the True Light Church ay bahagi ng Universal Church. Pero pag sama-sama ang lahat ng iglesia ng Panginoong Jesus, yung mga grupo of believers, grupo ng mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ang tawag po dito ay Universal Church, no? So, dito sa Pilipinas, meron din sa ibang lugar, ng mga kapatid tayo. So, malawak ang Universal Church, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, meron din doon mga churches na nag-gather, na tunay na sumasampalataya kay Kristo, no? At to ay kabilang din sila sa tinatawag na Universal Church. Now, ano po ba ang benefits na makukuha natin sa church pag tayo ay sumama sa isang church o sa gathering o assembly na sumasampalataya kay Kristo at sa ating Messiah? No, una makukuha natin dito ay friendship, pakikipagkaibigan, no? The best place to look a real friend is in the church of Jesus Christ, no? Is in the church, the people of God. Yung kung gusto mong makasaksi, makakita ng pinaka mabuting kaibigan, pumunta ka sa church kasi marami kang magiging kaibigan. Ikaw ba, Dayan? Marami ka ba kaibigan sa church? No? Ikaw din, Ruth, no? So, ibig sabihin, dito mo nakasumpong ng real friend, yung totoong kaibigan talaga kasi mga anak ng Diyos, no? Magandang kaibigan, tamang kaibigan, yung mga anak ng Diyos, no? So, bakit magandang kaibigan? Dahil yung real friends never leads us away from God. Yung totoong kaibigan hindi magtataboy sa atin o hindi maglalayo sa atin sa Diyos, no? Dahil tunay silang kaibigan, nilalapit nila tayo sa Diyos. At yun ang totoong mabuting kaibigan.
yung naglalapit sa atin sa Diyos, no? Yung mga kaibigan ito ay naghatid sa atin sa Diyos at ninanais tayo maging kagaya nila na sumusunod sa Diyos at nagiging banal sa Kanyang harapan. Okay, sa katunayan, si Jesucristo ang tunay na kaibigan. Si Jesus ang nagbigay ng qualification. Sulat po yan sa Book of John. Saan yan? Sa John. Sabi, tinawag niya tayong mabuting kaibigan, no? At ang tunay na mabuting kaibigan na sinasabi sa Biblia, sinabi ng ating Panginoon, tunay na kaibigan ay handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan, no? So, handa niyang ibigay, ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At si Jesucristo ang ating dakilang halimbawa diyan. Dahil mismo, si Jesucristo, ginanap niya yan, binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa bawat isa atin, dati nga kaaway tayo ng Diyos eh. Diba? Tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, tayo ay matigas ang ulo, hindi natin hinanap siya, pero hinanap tayo ng Diyos. Kaya napakabambuting kaibigan ng Panginoon, no? Unay niya itong ginawa sa bawat isa sa atin nang siya ay napako at namatay sa krus, no? So, also for us willing to die for our fellow believers. Gaya din naman natin na handa tayong mamamatay para sa ating kapwa mananampalataya. So, at ito ang proof na tayo ay handa para sa kanila na ibigay yung pinaka-best life. Ano po yun? Ito ang proof. Yung i-lead natin sila, itong mga kaibigan natin ito, kay Kristo Jesus. Kung mahal mo ang kaibigan mo, ililid mo sila, tutulungan mo sila makakilala sa ating Panginoon. No? Ito yung totoong friendship na sinasabi sa Biblia. Dahil mahal mo sila, ibibigay mo yung panahon mo, yung oras mo, yung lakas mo para sila rin naman ay maakay mo sa ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi sa Proverbs 17, verse 17, Kawikaan 17, talatang 17, a friend loves at all times. Ang kaibigan, tunay na kaibigan, ay umiibig sa lahat ng panahon. And a brother is born for a time of adversity. No? So, napakahalaga po ng kaibigan, lalo na kung ang kaibigan mo ay mananampalataya ng ating Panginoon, dadalhin ka niyan sa tama, dadalhin ka niyan sa mabuti, no? Sabi ang kaibigan, nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong, no? So, tutulungan ka niyan sa anumang kagipitan na dumarating sa'yo dahil siya ay iyong kaibigan, no? Sabi naman din sa Proverbs 18:24, Proverbs 18:24, friends, one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who stick closer than a brother. Sa verse 24, sa Tagalog, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid, no? So, may pagkakaibigan na madaling lumamig, hindi siya talaga kaibigan, pero may pagkakaibigan namang higit pa ang turingan nyo sa magkapatid, no? So, yun ay masusumpungan lang sa church, no? Dahil mga tao doon ay totoo, no? Totoong kaibigan, no? So, hopefully, dapat talaga ganun ang mangyari na totoo talagang kaibigan ang bawat mga kapatid na sa gawain ng Panginoon, no? So, kailangan matagpuan natin
sa church, yung mga gaitong uri ng kaibigan, no? Sabi ko nga, matsusupungan ito sa church, kailangan talaga ang church o ang grupo ng mananampalataya na ito ay kailangan biblical follower of Jesus, talagang tagasunod ng ating Panginoon. Dahil kung maganda relasyon natin sa Diyos, tayo ay sumusunod sa Panginoon, tiyak, makakasumpong ka doon ng mga taong mabuting kaibigan na ang turing sa iyo ay higit pa sa kapatid, no? Okay, number 2, na benefits ng church ay fellowship. Number 2 is fellowship, no? Yung pakikipag-fellowship, pakikipagsama-sama ng mga grupo ng mananampalataya. So, tandaan po natin, kapag isang Kristiyano ay inalis mo sa fellowship na yon ay may init, maalab sa pagsunod, paglilingkod sa Diyos, kahit na siya ay mainit, pero alisin mo siya doon, darating ang panahon na manlalamig siya, no? Kagaya po yun ng baga na uling, no? Diba, pagsama-sama sila, ng mga uling, nag-aalab, may init, no? Pero pag alisin mo yung uling, isang uling, doon sa grupo ng mga nag-aalab na uling, mawawalang apoy niya. Ganon din tayo, na pag tayo ay inalis doon sa fellowship natin, dumarating na nanghihina po tayo, no? Pag tayo umalis po doon, no? So, dapat po ay lagi po tayong may fellowship. Kaya nga minsan, di ba, pag nasa fellowship ka, kasama mo yung mga mananampalataya, nag-aaral kayo sa salita ng Diyos, para bang ang lakas-lakas mo, para bang ang saya-saya mo, no? Pero dapat kahit na wala ka na doon sa grupo ng mananampalataya, pag mature ka na, mananatili ka malakas, no? Pero kasabihan nga po yun na, ibig sabihin, talagang minsan kapag lalo na yung matagal nang nawawala, hindi na sumasama sa fellowship, hindi na sumasama sa group of believers, at nakakasama na siya sa mga hindi mananampalataya, parang humihina na yung pananampalataya niya at nanlalamig na siya sa ating Panginoon, no? So, dapat hindi natin kinalilimutan yung fellowship. Sa Acts 2:42-46, Gawados, sa Gawados 42 hanggang 46, sabi po dyan sa verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin, no? Sabi, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship. Dapat, ang isang Christian, no? Ang isang mananampalataya ating Panginoon na nagsama-sama sila at dinidevote nila yung kanilang mga sarili, tinatalaga nila sa salita ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng tawagin church o member sila ng isang assembly o ng isang fellowship o ng isang church kung hindi devoted sila sa Christ teaching. Kasi ito po isang palatandaan eh. Ito yung primary criteria dapat ng church na devoted sila sa salita ng Diyos. No? Lahat ng kabilang sa church o sa assembly na ito o sa gathering na ito ay talagang may desire sila na makarinig ng salita ng Diyos, maintindihan ng salita ng Diyos, makilala ang ating Panginoon, no? At hindi lang yun, sabi, hindi lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi ang sabi pa, inilaan nila sa pagsama-sama at fellowship bilang magkakapatid. Kaya masaya pagka nagkakasama-sama yung mga magkakapatid, di ba? At meron pang kainan, may mga panalangin, no? Ito yung ginagawa.
no? Nagsasalo-salo sa pagkain tinapay at nananalangin. Yan ang sinasabi sa Acts 2:42 hanggang 46, no? Ang sabi sa 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa na sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Takot para sa Diyos, no? They fear God, no? Nakita nila yung pagpe-perform ng miracles, nakita nila yung katuguran ng Diyos sa kanilang mga panalangin, no? No? Sabi sa verse 49, sabi yan, nagsama-sama, 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. No? So, pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilan ay ipinamahagi sa bawat isa. Ayon sa kanyang pangangailangan, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So, ganitong fellowship yung ginagawa ng mga unang mananampalataya sa panahon ng New Testament, to the point na napaka-close nila dahil sa closeness, dahil sa pagiging friendship nila, yung fellowship nila, napaka-close nila ng mga mananampalataya, to the point na nagbebenta sila ng mga titulo ng lupa. Why? Bakit nila ginagawa yun? Nandiyan, yung binasa natin kanina, sabi, para sa tulungan yung mga kapatid na mahihirap, no? Tulungan yung mga kapatid na mahirap. Alam nyo, nung yung mga mananampalataya noon sa New Testament, talagang full of compassion, full of love, full of grace, no? Talagang yung mga kapatid na wala ay talagang nagbebenta talaga sila ng ari-arian para ibenta at paghati-hatiin yung pinagbilan doon sa mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. So, makikita po natin yun noon. Sana dumating din sa punto na bumalik po ito sa mga churches ngayon, no? Pero siguro bihira na lang, no? Pero salamat sa Diyos, sa church, talagang sa biyaya ng Diyos, ginagawan po natin ang paraan para po makatulong tayo sa mga kapatid natin na talagang walang-wala, no? So, salamat sa Panginoon dahil nilagay ng Lord sa puso ko yung pagtapatag ng charity sa church, kaya meron tayong pagkakataon na tumulong sa mga kapatid na namatayan, mga kapatid na walang pambili ng gamot, no? So, sabi nga syempre kapatid mo yun alam niyo po ba na mas matimbang yung kapatid natin kay Kristo kaysa sa ating mga kapatid sa laman, no? Sinabi yan sa Book of Galatians, natatandaan ko, sabi, magmalasakit tayo sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yun ang sinabi sa Book of Galatians. So, totoo nga po na para mas matimbang, no? Mahal natin ating mga kapatid sa laman, pero yung mga kapatid natin sa pananampalataya, lalong-lalo na yung nangangailangan ng tulong, na dapat talagang tulungan, walang tutulong sa kanila, mahalaga po na ipakita po natin pagmamahal natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa 2 Corinthians 6:14, 2 Korinto 6, 2 Corinthians 6:14, 2 Korinto 6, talatang 14, sabi po dyan sa verse 14, huwag kayong makikisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Mari bang magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Yan. Sabi, do not be yoked together with unbeliever. So,
Ano ibig sabihin na hindi na tayo pwede magkaroon ng kaibigang hindi mananampalataya? Kasi sabi niya, wag daw ano sabi sa verse, wag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Kasi alam naman natin na hindi natin, yung mga unbelievers, hindi natin sila kagaya na lumalakad sa liwanag. Karaniwan sa mga unbelievers ay lumalakad sa kadiliman. No? Ang ibig sabihin dito ni Pablo, huwag kang gagaya sa kanila. Alam mong nasa kasalanan sila, nasa kadiliman sila. Huwag tayong gumaya sa kanila. Sabi diyan, sa English, do not be yoked together. Kasi, pag sinabing yoked together, pinapakita dito, kasi sa Israel, pag sila ay ng lupa, nagbungkal ng lupa, pag sila yung magtatanim, dalawang baka na naka-yoke. Ibig sabihin ng yoke, meron silang isang kahoy lang na nakalagay sa leeg, sa ibabaw ng kanilang leeg, na hindi pa pwede yung isa liliko sa kanan, yung isa liliko sa kaliwa. Ibig sabihin, sabi sila, kung liliko sa kanan, pareho silang liliko sa kanan. Kung sila liliko sa kaliwa, pareho silang liliko sa kaliwa. Hindi pa pwede isa sa kaliwa, isa sa kanan, kasi nakayok sila eh. No? Naunawaan nyo siguro, nakayok sila. Kaya kinakailangan, sabi, huwag kayong makisama. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, hindi pwede magkaiba kayo ng direksyon, no? Kung mabuti ang kaibigan mo, dalhin mo siya sa kabutihan. Pero kung meron ka masamang kaibigan, nakayok ka sa kanya, doon ka dadalhin sa kasamaan. Yun ang ibig sabihin. Kaya, do not be yoked together equally to unbelievers. Kasi, hindi kayo magkakasundo eh. Nagkakasundo po ba ang dilim at liwanag? Di ba hindi? No? Hindi pwedeng magkasundo ang langis at tubig. Hindi pwedeng pagsamahin, di po ba? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, no? Na kung ikaw ay believer, impluwensyahan mo siya. Hindi ikaw ang ma-impluwensyahan ng taong masama. Instead, ikaw ang makapag-impluwensya sa kanya, no? So, sabi nga diyan, sabi diyan, maari ba magsama ang kalikuan at ang katwiran? O maari ba magkasundo o ang liwanag at ang kadiliman? Mag-ari ba magkasundo si Kristo at ang diablo? No? Anong kaugnayan sumasampalataya sa di sumasampalataya? So, pero ang church ang benefit nito ay fellowship. Dapat dito mo makikita yung totoong tao, yung totoong kapatid. Kaya nga dapat ang mga nasa church, ang group ng assembling ito, ang grupong ng mga nanampalatang ito ay talagang tunay na biblical, na sumusunod biblical sa ating sa aral ni Kristo, no? So, hindi pwedeng paghaluin o pagsamahin ang magkaibang Panginoon, na ikaw ay, Panginoon mo ay si Jesus at yung isa naman, na kaibigan mo, ang Panginoon naman ay si Diablo, the devil, hindi pwedeng magkaisa kayo, no? So, ang dapat, kung ikaw ay Kristiyano, akayin mo siya sa Panginoon, no? Akayin mo siya sa liwanag at hindi sa kadiliman. Okay? No? So, at ito ang purpose ng church. Dahil kung meron kang kaibigan na hindi pa mananampalataya, sabi ko nga kanina, kung mahal mo talagang kaibigan mo, akayin mo sa Panginoon. Gawin mo na siyang mananampalataya ng ating Panginoon. At magiging mas mapagmahal, magiging magkaibigan talaga kayo pagka nagkasundo kayo, na kayo ay totoong parehong Kristiyano. Kaya nga yung mga may kaibigan na best friend mo, hindi pa believer ni Jesus, may kaibigan ka na talagang kaibigan mo pa noong bata kayo o nung high school kayo o nung elementary kayo at hindi pa nakakakilala sa Panginoon, dalhin niyo sa Panginoon.
akayin niyo sa Panginoon, no? Yun ang pinakamahalaga. Number 3 is worship, no? Worship, pagsamba, no? Tandaan po natin, God is looking for sincere worshiper. Ito ang hinahanap ng Diyos, yung sincero tayong tagapag-samba, mananamba ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng worship is simply means the expression of our love, devotion, and commitment to God. Yan po ang ibig sabihin ng worship. Expression. Dito mapapakita, i-express mo. No? Dito lalabas yung expression ng iyong pagmamahal sa Diyos, yung iyong devotion sa Kanya, at yung commitment sa Kanya. No? So, ito yung totoong worship. So, pagka nag-worship sa ating Panginoon, kung ano man ang ginagawa mo, ito ay nagsisilbing worship sa Kanya. Nagpupuri ka, yan ay nagsisilbing worship mo sa Kanya. Hindi lang yung pag-awit o pagtaas ng kamay ang pag-worship, kundi ano man ginagawa mo. Kumakain ka man, o nag-aaral ka man, o nagtatrabaho ka man, ano man ginagawa mo yun para sa Panginoon, it is still worship dahil iyon ang expression ng iyong pag-ibig, devotion, at commitment sa ating Diyos. Sabi sa John 4, Juan 4, 23 hanggang 24. Sabi diyan, John 4, 23 to 24. Sabi sa 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na manamba ay sasama-sama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So, nung ang mga taga-Samaria, meron silang talagang tiyak na bundok na sinasamba nila ang Diyos nila, no? Pero si Jesus, sabi niya, ang mga Hudyo ay sumasamba naman sa Jerusalem, ibig sabihin magkaiba, no? Pero darating panahon, sabi, na ang totoong mananamba, ang true worshiper, ay sasamba sa Kanya kahit saan lugar, pero in spirit and in truth, no? Sa espiritu at katotohanan. Kaya nga, kung kahit man saan tayo naroon, pwede tayo sumamba sa Diyos kasi, sabi, sinasamba mo siya sa espiritu at katotohanan. Ano man ang ginagawa mo, itinuturi mong pagsamba yun sa Panginoon, no? Kaya, ang church ay nagsisilbing, ang benefit nito is to worship God, no? Sa church ka man, kaya nga, hindi building ang church eh. Ito ay assembly or grupo ng mga mananampalataya o na nag-gather para sa pangalan ng ating Panginoon, no? So, number 4 at panghuli ay discipleship, no? Dito, ang benefit ng church is to discipleship. Meron tayong pribilehiyo na sundin ang tinatawag na Great Commission. Yun, dakilang utos ng ating Panginoon, Great Commission. Ano yung Great Commission? Yun yung sabi, go and make disciple, no? So, humayo ka at gawin mong alagad sila. Ang mga tao, gawin nating alagad, no? So, ito ay utos ng Panginoon. Pero dapat bago ka mag-disciple, kinakailangan ikaw muna, sa sarili mo muna, ikaw muna ay disciple din talaga ng ating Panginoon Hesukristo. Kasi, ikaw na disipulo ng ating Panginoon Jesus, magdidisipulo ka rin eh. Ito ay commandment ng ating Panginoon. Sa church tayo matatrain, no? Sa ating mga gathering, sa ating mga fellowship, dito tayo matatrain para maging disciple ng ating Panginoon Jesus. At pag na-train ka na, ikaw din naman ay mag-disciple ng iba. Ang kalooban ng Diyos, maging disciple maker tayo. Di lang tayo sumusunod, kundi tayo rin naman ay nag-aakay ng mga tao na susunod kay Jesus, no? Dapat malaman mo na
na ito ay isa sa pinakamahalagang goal na kailangan nating i-prioritize sa mga, lalo na sa mga araw na ito, no? Dahil ito rin naman ang priority ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung priority niya? Yung Great Commission, no? Tingnan nyo, nang si Hesukristo ay namatay na, napako sa krus, namatay, nabuhay na muli, at bago siya umakyat sa langit, ito yung kahuli-hulihang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Yung sinasabi sa Mateo 28, Luke 28, 18 to 20, no? Mateo 28, 18 to 20. Ito yung kahuli-hulihang habilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Basahin natin, verse 18. Sabi po dito, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, no? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. No? So, napakahalaga. Ito ay sobrang mahalaga para sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, pagka ang tao ay aalis at magbibili ng isang habilin o mga habilin, matitiyak natin na yung habilin niya na sasabihin ay yung pinakamahalaga. Kaya ito ay pinakamahalaga kay Jesus. Dahil ito, ang huli niya sinabi sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Una, sinasabi niyan na binigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Walang kapangyarihan na si Satanas, no? At ang sabi niya, make them followers of me. Gawin niyo silang tagasunod sa akin. Kaya nga, hindi lang basta yung taga-attend ng church, upo dito, pagpasok ng salita ng Diyos, tapos lalabas sa kabila. Hindi ganon ang inuutos ng Diyos. Hindi lang magparami, hindi lang mag-share ng salita ng Diyos, no? Kundi, dapat may mangyayari, sabi gawin nyo silang tagasunod. Sila rin naman, dapat yung binabahagi na natin ng salita ng Diyos, ay tagasunod ni Kristo. Sumusunod kay Jesus. At pangalawa, teach them to obey my command. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Hindi sinabi ni Jesus na turuan nyo silang sumunod sa ilan sa mga inuutos ko, kundi sa lahat ng inuutos ko sa inyo. No? At ang promise ng Panginoon, kung gagawin daw po natin to bilang mga alagad ng ating Panginoon o disipulo ng ating Panginoon, ang sabi niya, and I will be with you always. Tandaan nyo, sa last verse, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, it is a command. No? Kung ito ay inutos ng Diyos, alam natin na magtatagumpay tayo. Kasi siya nagsabi, go and make disciple. No? Salamat sa Diyos kasi ito na yung ginagawa natin sa ngayon. Na kami ay nagbabahay-bahay, na ang plano at layunin, kaya kami nagbabahay-bahay upang idisipulo rin naman yung mga kapatid, no? Na sila rin naman ay idisipulo ngayon. Kung kayo po ay nagnanais na magamit ng Diyos sa pagdidisipulo rin, no, mga kapatid, gawin po natin to, magdisipulo rin po kayo. Yung mga leaders na meron kayong 10 mga miyembro na iniatang sa inyong mga balikat, wag po nating gawin po nating seryosohin po natin to, no? Hindi yung nasa inyo lang yung 10, tapos wala kayong ginagawa. No, seryosohin nyo po. No, dahil sabi ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod sa mga inuutos ko sa inyo. No, dapat
tinutulungan nyo po kami na turuan itong mga taong yan, yung mga members ninyo, para sumunod din sa ating Panginoon. No? So, sabi sa 2 Timothy 2, verse 2, sabi po sa verse 2 ng 2 Timothy, ang mga narinig mo sa akin, sarap ng maraming saksi, ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Tinan nyo? So, sabi diyan, all the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. So, ibig sabihin ni Pablo, Timoteo, tinuruan kita. No? Nagturo si Pablo kay Timoteo. At ikaw naman, Timoteo, yung tinuro ko sa'yo, ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin. I-share mo rin. No? Isalin mo rin. Hanggang sa makarating ito sa mga taong may katapatan na may kakayahang magturo naman sa iba. So, kaya nga ito nakarating sa atin ang salita ng Diyos, mga salita ng Diyos. Kasi may nagparating sa atin. Sila yung may katapatan at may desire na magturo sa iba. No? So, at hindi dapat ito maputol. Yung pasalin-salin na salita ng Diyos sa iba ay hindi dapat maputol. At wag nawang mangyari na maputol sa inyo. Kayo ako ay nabahaginan din ng salitang ito. At sinishare ko naman sa inyo. Ngayon, kung kayo'y sinisharean, binabahaginan ko ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Panginoon. No, wag maputol yan, kundi dapat makapag-disciple ka rin, no, ng tao o mga tao na para maging malapit sila sa Panginoon. Yun talaga yung desire natin dapat. Yung mga taong ito ay maging malapit sa Panginoon. Ito yung sinasabi, ito yung gustong ipaabot ni Pablo kay Timoteo at gusto naman ipaabot ni Timoteo sa mga taong gusto mag-disciple at kung ikaw ay nabigyan ng ating Panginoon, no, narinig mo ang salitang to na lahat tayo dapat maging follower ni Jesus at tayo naman na naging follower ni Jesus ay maging follower maker. Gumawa rin naman tayo ng mga disciple na magagawa na sila rin naman ay magdidisipulo ng mga tao, magsalin-salin para turuan ng mga taong sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. No? So, napakaganda. Yan ang purpose ng church, kung bakit may church. No? So, salamat sa Diyos. Ang tanong, disciple na ba tayo ng ating Panginoon? Kung ikaw ay disciple na ng ating Panginoon, pag sinabing disciple, tagasunod ni Jesus, sumusunod ka na sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay disciple na ng ating Panginoon, nagde-disciple ka ba ng mga tao, ng mga taong kilala mo, ng mga Kristiyano, para ang taong ito ay maging malapit kay Jesus, maging tagasunod din naman ng Panginoon. No? Tayo po ba ay active member ng isang local church, no? So, kinakailangan na magampanan po natin yung sinasabi sa Matthew 8, na magdisipulo rin tayo ng mga tao, maglapit din tayo ng mga tao para kay Kristo Jesus. Makikita nyo, napakaganda ng impact ng mga tao na naging malapit sa Diyos. Ito ang kailangan natin ngayon. Kulang na po ang panahon, nagmamadali na po tayo, dapat po talaga ay maglapit na tayo ng mga tao para sa ating Panginoon. Gawin po nating memory verse yung Matthew 28, no? Yung binasa natin kanina, Matthew 28 verse 28 to Matthew 28 verse 28 hanggang 18 to 20. Matthew 28, 18 to 20 at saka 2 Timothy 2,
verse 2. Napakaganda po nun. Ito po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa atin na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. No? Okay. So, yun na lang. Sana wag lang tayong maging tagapakinig ng salita o tagapagbasa ng salita ng Diyos, kundi tagapakinig na tumutupad ng kanyang mga utos. Yun lang po. Manalangin po tayo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa church. Maraming salamat sa Jesus the True Light Church. Ito po ay hindi building. Naintindihan namin ngayon na ito po ay isang grupo ng mga mananampalataya na kumikilala na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang Messiah. We believe that Jesus is Christ and Jesus is our Messiah. Lord, at alam namin na kung kami sumasampalataya, kabilang kami sa isang local church, at ang local church na ito ng Jesus the True Light Church ay kabilang sa Universal Church, walang iba kundi ang Iglesia mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na magampanan yung sinasabi mo sa Matthew 28:18-20 na bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod mo, Panginoon, ay kami rin naman ay magdisipulo, mag-akay ng mga tao papalapit sa iyo. Yung mga tao na tuturuan namin ng iyong mga kalooban, ng iyong mga salita. At ito ang naisin mo, Panginoon, na ang mga tao ito na tuturuan namin ay magtuturo rin naman ng iba upang ikalat ang iyong salita sa buong mundo, Panginoon. Father, right now, give us confidence, give us boldness to share your words. Tulungan mo, magkaroon kami ng compassion, ng love sa mga tao, Panginoon, upang maging ang aming mga kaibigan na hindi pa namin ilalapit sa iyo gaya ng natutunan namin. Lord, kinakailangan na ito ang panahon na kami makapaglapit ng aming mga kaibigan, mahal sa buhay, sa aming Panginoong Jesucristo. Ito ang panahon na hindi namin dapat sayangin, na mas marami pang mga tao ang mailapit namin sa paanan ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo po na hindi lang kami makinig ng mga ganitong aral, kundi isagawa namin yung mga bagay na aming natutunan. Alam ko na bibigyan mo panahon ng bawat isa. At alam namin, Panginoon, na napakahalaga sa iyo ang gawain ito, kaya pagpahalagahan din naman namin. Lord, tulungan mo, hipuin mo ang mga members ng Jesus the True Light Church, lalo na nasa leadership ng sa ministry ito, Panginoon. Tulungan mo na lalo na ang bawat isa ng mga nangangaral at patuloy na ginagamit mo sa iglesia, sa church. Tulungan mo po, Panginoon, na makapaglapit kami ng mga kaluluwa. Yung mga leaders na mayroong mga 10 miyembro, trabahuhin nila ito, Panginoon. Tulungan mo na magkaroon silang desire na magturo, ng turuan, gaya ng sinabi sa mga sa Matthew 28, turuan namin sila na sumunod sa mga inuutos mo. Kung ano yung mga inutos mo sa amin, ituro mo namin sa kanila, naganapin din naman nila ito. At sila rin naman ay magtuturo din naman para marami pang mga tao ang makakilala sa iyo at mapuno ng liwanag ang kadiliman sa mundong ito, Panginoon. We must be light and salt of this earth. Kinakailangan maging liwanag kami at ilaw at asin sa mundong ito. Ang mundong ito sa malaking kapahamakan na makakilala rin naman sila kay Kristo na siyang Messiah, na siyang aming Panginoon. God, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy na hiniling ko na tulungan mo yung mga kapatid na magampanan ang mga bagay na ito upang patuloy kaming lumago at patuloy na maging kagamit-gamit sa mga huling araw na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang panalangin to, ang mga kapatid na may mga problema, mga dalahin, sakit at karamdaman, abutin mo po sila.
Kayo po ang patuloy na magbigay ng pagbabago sa bawat kapatiran. Patuloy na kayo po ang gumawa ng dakilang himala sa mga tao na nangangailangan sa iyo. Huwag mo pong pababayaan ang bawat isa sa amin. Mataas at maulawalhati ka sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin pagsamo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.